matuwid. So kung tayo ay nasa kay Kristo na, siya ay matuwid, ganun din po tayo. Huwag po nating itanim sa isipan na tao lang ay nagkakasala. Kung siya ay totoong meron ng banal na espiritu mula kay Kristo, hindi na po mahirap sa kanya sundin po ang paggawa ng mabuti dahil ang tama, sabi dito, ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid. So ang tama lang naman mga kaibigan alamin lang natin kung ano yung tamang gawain para masunod natin ang Diyos at tayo ay matawag na matuwid na tao. Imagine mga kaibigan, kung ang tao ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, tapos sasabihin niya siya ay pinatawad na, totoo nga siya ay sinungaling. Sinungaling din. Sinungaling talaga dahil wala pong sinabi na ang taong patatawarin ay gagawa pa rin sa kanyang mga ginagawa dati. Kung siya ay lumalakad sa kadiliman, ay babalik sa kadiliman. Ang ano po doon mga kaibigan, kung bakit tayo pinatawad ni Kristo dahil tayo ay nasa kadiliman at gusto niyang magliwanag ang ating pamumuhay, ang ating daan. Hindi po mananatili sa dilim ang ating pamumuhay. Dapat magliwanag yun. Kaya nga, yung mga taong lumalakad sa dilim ay kanyang inaahon, di ba? Pinatawad para mapunta sa kaliwanagan. So kung nasa kaliwanagan na tayo, imagine na lang natin. Nasa kaliwanagan na tayo, nilagay na tayo sa liwanag, and then babalik tayo sa dilim. Ano ang kabuluhan ng pag-ahon sa atin ni Jesus Christ at inilagay tayo sa liwanag? Masasabi nating hindi siya totoong inilagay sa liwanag. Hindi niya talaga nakamit yung kaliwanagan. Kaya nandoon siya sa kadiliman pa. Ang taong totoong nasa kay Kristo at alam niya mismo na talagang pinatawad siya, hindi na po siya babalik sa dati dahil alam ng pinatawad na tao na kung babalik siya sa dati at totoong nasa kaliwanagan na siya, babalik siya sa dati ay mas lalong maging miserable ang buhay niya. Mga kaibigan, kagaya ng sinabi dito na huwag magpadaya. Sinabi dito na mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinong gumagawa ng tama ay matuwid. So, kung nagpapadaya ka, kung nadaya ka, gagawa ka pa rin ng mali. Dahil nadaya ka Kaya nga sinabi, huwag kang magpapadaya. Gagawa tayo ng tama para maging matuwid. Kasi ang gumagawa ng tama ay matuwid. So, kung tama yung ginawa natin, matuwid tayo mga kaibigan. Huwag po tayong mahihiya kung sabihin man ng tao na matuwid ka na, holy ka na, banal ka na. Hayaan mo sila mga kaibigan dahil may mga taong ganyan, nagsasalitang ganyan. Alam na natin bilang anak ng Diyos kung sino ang mga taong ito dahil ang kaaway din ng ating Panginoon ay gumagamit din ng tao para tayo ay alipustahan at aalaskahin or BIBI-yon ba sa Bisaya pa. Mocking us, no? Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong mahiya mga kaibigan.
mas matuwa tayo kung sinabihan tayo, "Uy, banal ka na, holy." That is the confirmation na tayo ay banal, matuwid na anak ng Diyos. Nagustuhan ko ang talata na nandito na dapat natin talagang pag-aralan. Malalaman natin na kung ang taong gumagawa pa rin sa maling gawain ay hindi tunay na anak ng Diyos. Dahil sinabi dito, dahil ang diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula, kaya malalaman natin kung sino ang tunay na anak ng diablo. At ito ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya anong purpose kung bakit nandito si Jesus Christ sa mundong ito? Ito ang dahilan kung bakit naparito siya. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Wasakin niya, mga kaibigan, yung mga kasamaan, tapos tayo. Niligtas na, nilinis na, binagong muli na, nilagay na sa liwanag, at babalik pa. Diba? Kaya nga siya nandito sa mundo para wakasin o puksain niya yung mga kasamaan. Mga kaibigan, wag na wag po talaga tayong palilinlang. Kaya yung sinasabi nilang ligtas na sila at nasa kasalanan pa rin sila. Hindi ko po masasabing, hindi po sa nag-judge kasi ako po, mas naniniwala po ako dito sa salita ng Diyos na napatanong tuloy ako na totoo nga bang may banal na espiritu ang taong ito? Totoong nagsasalita po siya sa salita ng Diyos. Pure word din, based on the Bible din siya, pero ang declaration lang ay saved na talaga siya dahil sa blood ni Jesus Christ na kanyang pinaniniwalaan. At ang kasalanan niya, may kasalanan pa rin siya, gagawa pa rin siya ng kasalanan, pero saved na siya. Pero ang sinabi dito, mga kaibigan, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng diablo. Hindi naman magkaiba ang demonyo at saka diablo eh. Yan po, mga kaibigan, pero bakit ganon? Siya ay ligtas na talaga. Yun po ang kanyang declaration. Hindi ba yun parang, bias ba ang tawag doon? Yun bang dalawa yung, parang nakakalito yung kanyang teaching. Lalo na yun sa mga teaching po ng once saved, always saved. Hindi po ako against once saved and always saved. Talagang, pag tayo ay anak ng Diyos, ay anak niyan tayo. At siguro kung yung mga taong anak niya at gumagawa pa ng kasamaan, ay baka naligtas lang yun at wala sa kanila yung banal na espiritu, mga kaibigan, dahil nga sinabi na may naligtas na makakatanggap ng gantimpala at may naligtas na walang gantimpala. So baka ito lang yun sila, walang banal na espiritu sa kanila. Dahil kung meron kang banal na espiritu, hindi po mahirap sundin ang tamang gawain. Ang banal na espiritu ang tutulong sa atin. Hindi po sa sarili natin. Iyon po yung pagkaunawa ko. Kung tayo ay totoong merong banal na espiritu, siya na yung mag-aano sa atin at hindi na tayo makakagawa ng masama. Alamin lang natin kung ano yung mga utos kasi may sinabi po dito na yung tungkol po sa utos. Sabi dito,
Basahin ko mga kaibigan na refresh reading po tayo uli. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay na nga tayong mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Dito mga kaibigan, dito sa kautusan. Ang lahat ng nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ito mga kaibigan, ang ating alamin, ano ba ang kautusan ng Diyos? Para masunod natin. Ngayon, kung hindi natin alam ito, paano natin masunod siya, di ba? At kung wala nang mahirap ito, kung mahirap ito dahil wala pa sa kanila ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu po ang mag-agiya sa atin, tutulong sa atin para po ating maiwasan ang mga bagay na ito. Kagaya dito sa sinabi sa verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. Ang sabi, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kung ating balikan ang sa 10 Commandments ni Moises, yun ang kautusan. Ngunit hindi po yan nangangahulugan na susundin natin yan para po maligtas tayo dahil tayo po ay naligtas na. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ, naligtas na po tayo. Niligtas na niya tayo at dahil naligtas na tayo, may pagsunod na tayo mga kaibigan. Ang nagbigay sa atin ng lakas para masunod natin ang kautusan na hindi na sunod perfectly noong tayong ay wala pang banal na espiritu, wala pa tayong Jesus Christ. Kaya nga isinumpa yung mga tao na yan yung sumunod sa 10 utos para maligtas na hindi naman nila na perfect. Kaya isinumpa na po yan. At binigyan tayo ng bagong pagsunod na sa pamagitan ng ating panampalataya kay Jesus Christ, tayo ay maligtas. At dahil tayo ay naligtas na, itong kautusan ng Diyos ay ating masunod. Hindi po mahirap dahil nasa atin na si Kristo, ang banal na Espiritu. At ito ay ginawa natin dahil to prove na meron tayong panampalataya kay Kristo. Yan po mga kaibigan, kaya hindi po mahirap gawin. Ano ba itong 10 utos na ito? Ang 10 utos na ito yung thou shall not bow any other gods, and thou shall not kill, thou shall not lie, thou shall not commit adultery, thou shall not false witnessing or whatever, no? Yung 10 na yan. Ang 10 na yan mga kaibigan ay ginawang dalawang greatest commandment ni Jesus Christ. Binuo niya ito. Hindi po niya inalis, kundi binuo niya sa pamagitan po ng love. The greatest na utos po niya ay to love God with all your heart, mind, and soul, and to love your neighbor as yourself. Sa love po na yan. Dahil sa love po, ay kung may pag-ibig ka sa iyong puso, may pag-ibig ka sa Diyos, magkakaroon ka ng pag-ibig sa kapwa. At dahil sa pag-ibig na yan, ay ating masunod ang kautusan ng Diyos. Yan po. Mababasa pa rin po natin dito pag ipatuloy natin. Kaya mga kaibigan, wag po tayong padaya. Pag sabihin po na ligtas ka na, kahit magkasala ka pa rin, ay maliligtas ka pa rin.
Wrong teaching po yan. Dahil kung totoong ligtas ka na, totoong nasa iyo na ang banal na espiritu, hindi ka na po lalakad sa kadiliman. Galing ka po sa kadiliman at nilagay ka sa liwanag, pupunta ka sa kadiliman, parang iba naman yun. Parang walang ganun. Pag nasa liwanag ka na, dyan ka na, magiging example ka na rin sa mga taong nasa kadiliman. Yun ang purpose ng Panginoon, ng Diyos sa atin mga kaibigan. Lalo na sa mga taong nasa kadiliman pa lumalakad. Hinihikayat niya yung mga kadiliman na, come to me, no? Bumalik loob ka sa akin, magsisi ka, at ikaw ay mapapabuti, no? Ganun. Basta may mga ganung mga iba-ibang verses, pero pag unawain natin ay ganun yung masasabi natin na ilalagay na kita sa magandang pamumuhay, ilalagay na kita sa liwanag, ikaw na ang magiging liwanag. Kaya doon sa mga nasa kadiliman pa, ikaw yung halimbawa, hihikayatin mo rin sila papunta sa liwanag. Diba? Paano ka babalik doon sa dilim? Paano ka magsasalita ng liwanag kung nasa kadiliman ka? Dapat, dati kang nasa kadiliman, ngayon pupunta ka na sa liwanag, dyan ka na, mananatili ka sa liwanag. Kaya hindi ka pwedeng, bilang anak ng Diyos hindi ka pwedeng nasa liwanag ka tapos mamaya sa kadiliman ka. Hindi po ganun. Dahil